nakikita ko na payaman, no? Nakikita ko talaga ng mga gigil na gigil sa negosyo natin. Praise God. Alright, thank you so much no sa powerful na pag-intro sa akin. By the way, bago po ako magsimula, no, pwede po ba pakitype muna dyan ng I am blessed, no? Kasi sobrang blessed natin dahil meron tayong opportunity na kung saan pwede pong mabago yung buhay natin. Na kung saan pwede nating makuha yung mga goals at dreams natin. No? Sige po, type po natin. Okay? Para mas ma-attract natin yung mas malakas na energy. Okay? So, maiksi lang po akong mag-talk. Kaya sana nakapokus po ang bawat isa. Sana makapakinig po kayo lahat, no? Okay. So, magpakilala muna ako. Okay, so ako po si Ariel Santos. Yan, meron po ba nakakakilala sa akin dito? Ako po ay taga Bulacan, no? Purong Bulakenyo. Meron bang mga taga Bulacan? Yan. Sino dito taga Bulacan? Nakapunta na ng Bulacan. Narinig na mayroong Bulacan. Alright. So, ako po ay dating estudyante. Okay? So, estudyante, pwede ba ako magano ng slides? Pwede po ba ako magpakita ng slides? Share lang ako ha. Okay. Nakikita po ba? So, sige. Guys lang natin. Okay. Yan. So, my journey, no? So, by the way, I'm Ariel Santos. Yan. Kilala niyo po ba si Judy Ann Santos? Eric Santos. Yan po yung mga nawawala kong kapatid. Hindi, biro lang po. Alright. Shadow kasi kayong seryoso eh. Okay? So, dating estudyante, ito po yung picture ko na nag-start po ako. Meron po ba mga estudyante dito? No? Trabahante, negosyante. O ikaw ay mga negosyante. Alos lahat, syempre. Nagninegosyo tayo ngayon eh, no? So, estudyante na may malaking pangarap. So, paano po ba ako napasok dito sa ating negosyo? Okay, this is sa OBI, sa AGG. So, simple lang po, ako po ay naimbitahan. No, hindi po kagaya nito na online. That time po, nung na-invite po ako dito, offline. So, kaway-kaway naman dyan sa mga offliner. Ay, yung mga naimbitahan sa opisina, naimbitahan sa McDo. No? So, ako po, na-invite po ako sa McDo. At ang nakapag-share po sa akin, wala pong iba kundi po yung brother ko, si Neil Santos. Yan. Siguro yung iba sa inyo, kilala na si Neil, no? Napanood na yung success story niya. Isa sa mga naging speaker, no? Isa sa mga nang-inspire sa AGG, sa Araneta, no? Si Mentor Neil Santos. So, sa mga hindi po nakakaalam, si Mentor Neil is kapatid ko po siya. Okay? So, siya po yung nakapag-invite sa akin, nakapag-share sa akin ng opportunity. Ang sabi po sa akin ng kapatid ko, Tol, good morning. Excited na excited. Hapon na. Good morning pa yung batian eh. Ganon kasi yung kultura. Sabi niya sa akin, yayaman na tayo. Okay? Tinignan ko siya mula ulo hanggang paa. Sabi ko, ilang gramo ng drugs ang ibebenta natin para tayo ay yumaman. Negative po. No? Okay? Napaka-negative. Bakit? Kasi sa lugar po namin, hindi po pinag-uusapan ng pagyaman. Ang pinag-uusapan po doon, puro negative. Utang dito, utang doon, loan dito, loan doon, Bombay dito, Bombay doon, di ba? So, parang imposible yung salitang pagyaman.
Pero yung kapatid ko po, very excited. Ang sabi niya sa akin, yayaman tayo, sumama ka sa akin, magbebenta tayo ng gamot. Ay sabi ko, patay. Sabi ko, ilang gramo ng drugs ang ibebenta natin para tayo ay yumaman. Di ba? So sa lugar po namin sa Bulacan, uso po ang bentahan ng gamot. Yun nga lang po, bawal na gamot. No? Illegal. Sabi ko sa kanya, kung ano man yung kalokohan na pinagpapapasok mo, mauna ka na, huwag mo na ako isama. Ikaw na lang mag-isa. Pero, meron siyang magic word na ginamit. Ang sabi niya sa akin, sumama ka sa akin, may libreng pagkain sa McDonald's. Ah, kaya yung magic word na ginamit niya na yun, hindi ko makakalimutan. Libre na pagkain. Eh syempre, tayong mga Pilipino, mahilig tayo sa libre, mahilig tayo sa pagkain. So ako po, sumama ako sa kanya. Sige, sasama ako. Pero, ang sabi ko sa kanya, pwede ko bang isama yung mga tropa? Di ba ganyan tayo eh, no? Ikaw lang yung niyaya, pero nag-imbita ka pa ng kasama kasi pagkain eh. Tama? Eh yung mga patay gutom doon sa amin, sinama ko. Yung mga pinsang ko, yung mga barkada ko, niyaya ko, inimbitahan ko. Sabi sa akin ng kapatid ko, sige, mag-imbita ka pa. Aba, sabi ko, parang talagang payaman na talaga to kasi maglilibre eh. No? So, alam niyo po, naka-attend ako sa McDonald's, pinaupo ako doon, nakita ko yung produkto, nakita ko yung marketing plan, nakita ko yung negosyo. Sabi ko, ito yung negosyo na napakaganda. Bakit? Kasi napakaliit lang ng kapital pero pwede kang kumita ng malaki. Tama? So ako po kasi, bata pa lang po ako, mahilig na po akong magnegosyo. No, naalala ko po that time sa probinsya po namin sa Bulacan, ako po nagninegosyo na ako, elementary pa lang ako, nag-breed na ako ng mga manok. Meron po akong bantam, inaalagaan ko, pinaparami ko yan, tapos binebenta ko. Yung kalapati, ganun din. No? So, natutuwa ako kasi, estudyante ko, may baon ako, extra. Yung mga klase ko, sa akin nagpapalibre, di ba? So, alam mo yon, nung nakita ko yung negosyo na to, sabi ko, ito yung negosyo na pwedeng gawin kahit nasaan. Ito yung negosyo na kikita ka ng malaki. At the same time, meron po akong nakita at na-meet na isang estudyante lang din na naging successful dito sa negosyo na to. Okay? At doon po ako na-inspired sa estudyante na yon. Kasi yung estudyante, kumita na ng milyon, nakapag-travel na sa ibang bansa, nakapagpundar din ng mga sasakyan. So habang sinasabi niya po yun, sobrang inspired na inspired ako at sinasabi ko sa sarili ko na gusto ko din yun. Gusto ko din umasenso. Dahil naniniwala ako na ang pagyaman nasa negosyo. Okay? Good thing nun, yung nangyari sa akin, inspired, positive po, di ba? So, kasi kung negative, mayayabangan tayo eh. Di ba? So, dahil positive yung mind ko nung that time, na-inspired po ako doon sa nagsasalita. At sinabi ko sa sarili ko, kung nakaya niya, kaya ko din. Okay? After ng gathering, alam niyo po, kinausap ko yung brother ko, sinabi ko talaga kagad sa kanya na napakaganda ng opportunity, gusto kong sumali. Okay? So, cut the long story short po, nagawa ko po na maka-join. Tingnan niyo itsura ko dyan, oh. Di ba? Ayan, oh. Ang cute, di ba? So, yun yung mga picture ko. Okay? Teresa, grabe yung tao eh. Ang si Wachilay lang, no? So, ngayon, eto na tayo. Actually, wala po akong masyadong drama ipapakita. No? Wala po akong mga, yung kagaya ng iba na masyadong mahirap na nangyari sa buhay nila. Inalis na po natin yon. Okay? So, kung gusto natin, papakita ko po sa inyo ano yung naging journey ko dito, ano yung success na nangyari sa atin. Okay? So, mabilis lang. Ito na po ako ngayon. Di ba? Oh, parang si ano na, Mitchell Garden, di ba? Alam niyo yung Mitchell Garden? Sino dito nakaabot no, 90s. Ako po yung Garden. Ha? Okay. Okay. Si ate, grabe yung tawa, no? Alright. So, ito na po tayo ngayon. Nakapag-travel na. Ano ba yung nangyari sa atin? Nagkaroon lang naman po tayo ng time freedom. Di ba? Na kung saan nakakapamasyal na tayo sa mga magagandang lugar. No? Yung estudyante na dating kalabiteng sa magulang, eh, maganda po nito dahil po sa AGG,
Dahil po sa opportunity natin, ako na po ngayon yung nakakapagbigay sa parents ko. No? So yun yung maganda. Kaya kung meron dito mga nanay na may mga anak na sa tingin nyo kaya na magtrabaho, encourage nyo po na gawin tong opportunity na to kasi napakaganda po habang bata pa lang sila na ma-mindset na sila na magnegosyo, natututunan na nila yung concept ng law of leverage, di ba, yung sistema, paano kumita na hindi ka, sabihin natin nangangamuhan, nang hindi ka umaasa sa kinsenas katapusan. Tama? So, yung tipong walang boss. Alright? So, maganda po, encourage nyo sila. Alright? Kagaya ng ginawa ng brother ko. In-invite niya ako dito, sinama niya ako, and good news, ang ganda po na naging resulta. Alright? So, ito po, nakapag-travel tayo, kailan lang to sa Boracay. Kaway-kaway naman dyan sa mga nakapag-Boracay din. Di ba? Alam nyo, para sa akin, ang Boracay, ito na yung pinakamagandang beach na napuntahan ko. No? Ito na talaga. Napakaganda ng buhangin, napakalinaw ng tubig. Alam niyo po maganda dito sa Boracay, nung nagpunta kami dito kasama po yung pamilya namin. Naisama po namin yung lola namin na magna 90 years old na pero nakapag Boracay pa, makapag-tupis pa, no? Kaso nga lang gusot-gusot na. Hinahabol na ng plancha. Biro lang po, ano, biro lang. So hindi naman nagtupis talaga dyan si Lola. Tingnan nyo, nakadress pa, no? So si nanay kasama, tsaka si tatay, di ba? Grabe, ang sarap sa feeling na makasama mo yung pamilya mo. Praise God po. No, yan yung naibigay sa atin ng AGG. Alright? So, ito po, kasama din namin yung team doon sa Boracay, yung team po namin. Ito po yung mga leaders nakasama po namin. Halos lahat po yan, members po yan. Okay? So, ang ganda, no? Ang maganda po nito, nung nag-Boracay po kami, halos 1 linggo po kami dito. No? Sobrang na-enjoy po talaga namin. Kasi alam ko marami din nagbuburakay pero yung iba talagang pag-uwi, 'di ba? Kailangan pumasok sa trabaho. Pero ang maganda po nito kami, pagkagaling po namin ng bahay, hindi ka nag-aalala na may sisibak sa sa trabaho, 'di ba? Dahil po sa opportunity natin na maganda, tuloy-tuloy pa rin yung negosyo. Okay, kahit nasaan tayo. Okay? Ito po, na-experience ko din na mag-hiking. So ako po kasi mahilig po ako mag-hiking. No? So sino dito mahilig mag-hiking? Umakyat ng bundok. Kasi ang hobby ko is yan, mag-travel. No? So, yung time freedom, ibibigay talaga sa iyo ng kumpanya natin. Ito po, sa mga ulap sa Benguet po yan. No? Sobrang ganda po dyan. Actually, nag-overnight po kami dyan. Kasama ko po yung kapatid ko. Yung nag-invite po sa akin. Okay? So, na-experience din po natin na mag-yate. Yan. Di ba? Karamihan po ng mga nagyayate is mga negosyante. Tama po ba? Mga politika. No? O, di ba? Okay? So, mga artista. Pero dahil po sa AGG, na-experience po natin na makapagyate. Saan po yan? Sa Subic, Zambales. Diyan natin na-experience maging doon. Alright? So, sarap sa pakiramdam, no? Kasama po namin dyan yung team. Ayan. Yung team namin actually, 2 beses na po ako nakapagyate. So, for sure, siguro yung iba dito nakapagyate na rin. Tama po ba? So, pinapakita ko to sa inyo kasi ito yung buhay na nag-aantay sa inyo. Ito yung buhay na pwede nyo ma-experience once na ginawa nyo yung opportunity natin. Alright? So nakapag-Baguio din tayo kasama yung grupo. Ito po yung mga travel. Ilan lang po ito sa mga travel namin. Hindi ko na sinama lahat kasi pag sinama natin sobrang dami eh. Tama po ba? Okay? So wait lang po para malolobat na yung laptop. Okay. So yan. Ito po travel natin sa Korea. Okay? Sino dito gusto makapunta ng ibang bansa? Sino dito gusto makapag-travel sa abroad? Hindi para magtrabaho, kung hindi para mamasyal. No? Masarap po mamasyal sa ibang bansa. Marami kang matututunan, marami kang may experience, no? At alam niyo po ba na
Dito po sa Jeju Island, napakaganda po ng lugar, napakadisiplinado ng mga tao. Napakaganda ng ambience, ang lamig po, sobrang lamig kasi talagang umuulan po talaga diyan ng snow, no? At masasabi ko sobrang linis. Yung yung hangin doon, sariwa talaga. Kaya pagka nandun ka na, paglapag ng eroplano, pagbaba namin galing ng, di ba, sa Clark po kami galing, papunta po ng Jeju. Pagdating namin sa Jeju, masasabi mo talaga nasa ibang bansa ka na kasi fresh talaga yung hangin. Nung bumalik na kami ng Manila, pagbaba ng eroplano, kasi doon po kami lumapag pala sa Clark, Pampanga, no? Eh sabi ko, nandito na tayo sa Pilipinas. Kasi maalimaong na. Okay, biro lang po. Okay, iba na yung amoy eh, no? So, anyway, dito natin na-experience parang maging hari, ano? Ayan, no? Para tayong hari diyan. Si Haring Solomon, no? Experience din natin dito na, ayan, magpa-picture dito sa may ano, nakita niyo po itong Koreana na yan. Nagpa-picture talaga ako diyan sa kasama ko. Ang sabi ko din sa kasama ko, pwede mo ba akong picturean habang pinagsisilbihan ako ng Koreana na ito? Di ba? Kasi hindi lang tayo mga Pilipino ang magsisilbi sa ibang lahi. Tama po ba? Dapat pati yung ibang lahi, pagsilbihan din nila tayo. Tama? At para naman makabawi tayo, sabi ko sa kapatid ko, sa kasama ko, picturean mo naman ako. Di ba? Excuse me. So yan, pinicturean po ako. No? Ang sarap pala ng pakiramdam na yung ibang lahi naman yung nagsisilbi sa'yo. Di ba? Na hindi lang tayo mga Pilipino yung nagsiserve sa ibang lahi. Tama? Alam niyo po, ito po, sagot, libre po ito, sagot po ito ng AGG. All expense paid, eroplano, no? Yung pagkain namin, buffet, yung hotel namin, five-star hotel talaga, ang ganda, no? So, sobrang solid. So, maganda po niyan, may experience nyo rin po ito. Okay? Experience din po natin mag-golf, na dati ang laro lang natin, piko lang, no? Tumbang preso, ayan, kaway-kaway sa mga batang 90s. O, di ba? Sa probinsya, ganyan po, no? Jolen. Pero dahil po sa AGG, ito po yung naging buhay natin. Nakalalaro na tayo ngayon ng mga nilalaro ng mga taong successful. Di ba? Nakapapalo na tayo ng golf. Nakakapag-golf na. Sino dito gusto mag-golf? Sino gusto mga-experience? Di ba? Type mo dyan, I am next. Para ikaw na yung next. Tama? So wala pong masamang mangarap. Libre po yan. Sabi nga, ang pangarap libre. Lakihan na natin. Alam niyo po ba na ang taong mahirap, hindi po yung taong walang pera. Ang tao na mahirap, yung taong walang pangarap. Di ba? Kasi libre na nga lang, tinipid pa. Alright? So, isa sa pinakamasarap na na-experience ko po, no? Na masasabi ko na talaga na ang happiness ng isang tao para sa akin po, no? Ang tunay na kaligayahan ay yung makapagpasaya ka ng ibang tao, no? Yung may mga mapangiti ka. Alam niyo po, sa team po namin, ginawa po namin to. Pumunta po kami sa bahay ampunan at kinausap po namin yung mga leader nila doon. Na sinabi namin na gusto naming magpakain, magbigay ng saya sa mga bata. Yung mga bata na wala ng nanay, wala ng tatay, nagpunta po kami dyan sa bahay ampunan. Nagbigay po kami ng mga bigas, nagbigay po kami ng mga biskwit, nagbigay po kami ng mga gatas, mga laruan, no? So, maganda po nito, yung Jollibee, dinala po natin sa kanila. Kasi itong mga bata na to, hindi po sila pinapalabas ng bahay ampunan kasi nandyan lang talaga sila, no? Kaya hindi po nila ma-experience yung kumain ng Jollibee sa labas. Kagaya ng ibang mga bata na nadadala ng nanay nila, nadadala ng lola nila sa Jollibee. So itong mga bata na to, hindi po. Kaya ang ginawa po ng team namin, doon po namin dinala yung Jollibee sa kanila. Kaya yung ngiti ng mga bata na yan, hindi po mababayaran ng pera. Okay? So praise God po, no? Alright. Ito naman po, next. Okay. So kinuha po akong guest speaker po sa amin. Alam niyo po,
tinawagan ako ng teacher ko doon sa Bulacan at inimbitahan po ako. Ang sabi sa akin, Ariel, pwede ka ba naming maging guest speaker sa eskwelahan para mang-inspire sa graduation? Alam niyo po, ang sagot ko sa aking teacher, sabi ko, ma'am, bakit ako po ang kinukuha niyo? Alam ko po mga kinukuha po dyan, yung pong mga titulado, teacher, doktor, police, yung pong mga gumraduate ng ganyan, cum laude, summa cum laude, di ba? Yan po dapat yung mga kinukuha niyo dyan. Eh ako po ma'am, no? Puro palakol po ang grade ko. Isa po ako sa mga pasaway ng high school. Isa po ako sa mga pasaway na naging estudyante nyo. Tama? Laging nagkakatong classes. Sabi sa akin ng teacher ko, hindi na mahalaga yun. Ang importante, successful ka sa buhay. Ganun pala yun. Di ba? Kahit hindi ka titulado, basta naging successful ka, ikaw yung kukunin nila para mong inspire. Alam niyo po, sobrang sarap sa pakiramdam. Nung nagtotok po ako dyan, bukod sa na-inspire na yung mga estudyante, yung mga teachers, yung mga nanay na nandyan, merong isang sobrang na-inspired sa akin dyan habang nagtotok ako at yun yung gustong gusto kong ma-inspired talaga sa akin. Alam niyo kung sino po yun? Tanong niyo kung sino? Yung nanay ko po, nandyan sa harap, nakikinig, pumapalakpak, at sobrang naging proud siya dun sa anak niya. No? At alam niyo po, habang nagsasalita po ako dyan, bigla ko pong nasabi sa nanay ko, Nay, I love you. Sa harapan po ng maraming tao. No? Kinuha ko yung pagkakataon na yon para magsabi sa kanya ng I love you. Kasi kami pong mga lalaki, mahirap po sa amin magsalita ng sabi sa nanay ng I love you. Di ba? Siguro yung mga, sa inyo, yung mga babae, di ba? Nasasabihan niyo yung nanay niyo ng I love you, tatay niyo, ganun. Pero kami po kasi mahirap po sa amin yun. Para sa akin ha, kaya yung time na yan, sobrang nakuha ko po yung pagkakataon na yun para masabihan ko yung nanay ko. At sobrang sarap sa pakiramdam. No? Alam niyo po, sobrang na-inspired po yung mga teachers, yung ah, mga estudyante dyan at yung principal po, na-inspired din po siya. After po niyang mag-talk, after ko po mag-talk dyan, nag-usap-usap po kami at tinanong nila kung ano yung negosyo. Alam niyo po, sinare ko po dun sa principal at ang maganda po nito, yung pong mismong principal ay nag-member din po sa atin. At yung pong mga teachers po na nasa ilalim niya, nag-member din po. Di ba? Okay? So, praise God, no? Alam niyo po, nakakatuwa, no? So, kaya pag may mga opportunity na ganito, kunin niyo po yung pagkakataon, no? Na makaano kayo sa kanila, makapag-inspire kayo sa mga estudyante. Hindi para recruiting sila, pero syempre, share mo na rin yung opportunity. Di ba? Okay. Kasi magbibigay ka ng donation eh. Para makabawi ka. Okay. Anyway, kidding aside po. Totoo yun. Magbibigay ka talaga ng donasyon doon. Ikaw na yung nag-talk, ikaw pa yung magbibigay. Anyway, so, bawi naman. Alright? So, ito po yung ating mga sasakyan na naipundar po dito sa AGG. Yung first car ko po yung Toyota Vios. Nabili ko po siya at the very young age. No? After 2 years ko po ginagawa yung negosyo, nabili ko po yung first car ko, Toyota Vios. Brand new po yan. Alam niyo po, sarap sa pakiramdam nung umuwi po ako ng Bulacan, hindi po alam ng nanay ko na meron na akong sasakyan. Umuwi po ako doon, dala-dala ko po yung Vios at wala pa po siyang tint noon. Kitang-kita ko yung nanay ko sa labas, nagwawalis. Sa probinsya kasi ganun eh, pag umaga. Tapos nagulat siya, oh, yung anak niya paparating na. Tapos nung paparating na ako, yung nanay ko natulala, tapos bigla niya sinabi, anak ko yan! Napakili. Di ba? Anak ko yan, anak ko yan, anak ko yan. Proud na proud. Sa buong barangay namin, no? Proud na proud. Kasi ako yung kauna-unahan na pinakabata na nagkaroon ng sasakyan na ganyan. No? So hindi naman talaga nakakaano yung sabihin natin, hindi naman talaga sobrang nakaka-inspire yung sasakyan. Baka yung iba meron na sa inyo niyan eh. Tama po ba? Ang ano lang po dito is sino ba yung nagda-drive? Estudyante lang naman po. At yung nanay ko po,
no? Hindi naman po mayaman. Tindera lang po ng kangkong sa palengke. Tatay ko tricycle driver. Mukha lang po kaming mayaman, di ba? Kasi kutis mayaman na. Anyway, um, yun po, no? So, kidding aside po, no? Yung pong, eto pong sasakyan na to, guys, wag po kayong mayabangan kung bakit ko pinapakita. Gusto ko lang po kayong i-inspire. Tama? Sabi nga, dalawang klase lang ang tao, isang negative tsaka isang positive. Pag ikaw negatibo ka, mayayabangan ka. Pero pag ikaw positibo ka, may inspire ka. Tama po ba? No? So, bumili din po ako ng motor, yung pong Mio ko. Yan. Makikita nyo po yan. No? Lowered, naka-stance. No? Oh. Alam nyo po, eto pag dumaan ka dito sa house, talagang nababali yung leg ng mga tao eh. Napapatingin talaga eh. Kasi grabe yan eh. Sayad na sayad eh. No? Okay, ito naman po yung NMAX ko. Alright? So, ito naman po yung naging second car natin. No? Wild Track. Okay? Blessing ni Lord. And ngayon po, ang dinadrive ko po, ito pa rin, yung Vios. And right now, ito na po yung sakyan natin. Meron po tayong bago na sakyan na Toyota Hilux na pick-up. Alright? So, praise God, no? Blessing ng Lord. Okay? So, maganda po niyan. Kung ano po yung nangyayari sa amin na resulta, yan din po yung pwedeng mangyayari sa inyo na resulta. Once na ginawa niyo po yung opportunity natin. Okay. Ito po yung sasakyan na binigay ko po sa tatay ko, pick up na Rusco. Okay? So kasi ang nanay at tatay ko po, tindera lang ng kangkong sa palengke, tatay ko tricycle driver. So nakita ko yung sakripisyo, hirap nila, pagod nila, puyat nila. Sabi ko, dapat makabawi din sa magulang. Tama, sila po yung naging motivation ko, sila yung naging pundasyon kung bakit ko po ginagawa yung opportunity. Tayo po mga bata pa, pero yung nanay at tatay natin, patanda na yan. Di ba? So, kailan ka pa bababawi sa mga magulang mo? Kung merong namang opportunity na pwede mo makuha yung mga pangarap mo, bakit hindi mo pa trabahuhin? Bakit hindi mo pa sipagan? Bakit hindi mo pa ibigay yung best mo? Bakit hindi mo pa galingan? Tama? Para sa kanila. Tama po ba? So, nung ibinigay ko po ito, alam niyo po yung tatay ko tuwang-tuwa. At ang sabi po ng tatay ko, anak, congrats. Tinawag na po akong anak. Dati po ang tawag sa akin, hoy lang. Di ba? Nagulat ako. Ang sabi sa akin, anak, congrats. Salamat. Buti na lang. Tinawa niyo yung AGG. Eh dati po, negative po yan. Nung nagsisimula kami. At siya yung unang kumukontra. Pinagtatawanan kami para daw kami mga baliw. Di ba? Sinasabi namin, yayaman kami, yayaman. Magkakakotse, magkakakotse. Hindi naniniwala. Pero nung na-drive niya na yung pick-up na Rusco na yan, 4x4 po yan. Abay, gustong dinadala sa bundok at saka sa mga lubak-lubak. Na-enjoy niya. Kasi ang laki ng spike. 'Di ba? Minsan nilulusong pa sa ilog. Pinang tetrade. 'Di ba? Grabe, no? Ang sarap sa pakiramdam na ikaw yung anak, ikaw yung nagbibigay naman ng sukli sa kanila. Kasi tanim nila tayo eh. Naniniwala ako tayong mga anak, tanim nila tayo. No? Kung may nanay at tatay ka pa, bumawi ka. Kung wala, tita, tito, nandiyan pa, lola, lolo mo, mga kapatid mo. Tama po ba? Kung ikaw naman may anak, gawin mong motivation yung anak mo. Kasi pag malalim ang pundasyon mo, hindi ka mauuga. Kahit lumindol, hindi ka matitibag. Di ba? Kahit bumagyo, hindi ka bubuho. Kasi matibay ka eh. Ibig ko sabihin, kahit maraming discouragement, kahit maraming mag-negative sa'yo, kahit maraming bumigil at bumontra sa'yo, kahit dumarating na sa time na ikaw na mismo nagdududa ka, pero dahil malalim ang dahilan mo, tutuloy at tutuloy ka. Tama? Kukunin at kukunin mo yung mga pangarap mo at pangarap ng mga magulang mo, bibigay mo. Okay? So, ito po, napagpagawaan din po natin ng farmhouse. Yung mga magulang ko, no? So, ito po, sa Bulacan po ito.
Dito po sila tumatambay, dito po sila, ang ginagawa lang ng nanay at tatay ko, nag-aalaga ng apo. Nag-aalaga na lang din sila ng mga hayop din, ng manok. Nakaraan, umuwi kami ng Bulacan, nagkatay ng manok na Bisayang manok. Pero sa Bulacan kasi Tagalog, sa Bisaya, sa Mindanao, Bisayang manok, di ba? Doon ko lang sa Bicol, kung Bicol na manok din. Hindi, biro lang po. Wala naman sigurong gano'n, no? Anyway, gano'n na lang yung buhay nila. Nagtatanim, no? So, relax. Ang ganda po dyan kasi yung view po niyan sa Sierra Madre. Ito po yung farmhouse nila. Ito naman po yung team namin. So, nagkakaroon po kami ng Gala Night. Sa team pa lang po namin yan. Nagpapagala night po kami. No? Ito po yung brother ko, yung nag-invite sa akin. Yan. O, alam ko na nasa isip ng iba, kinukumpara. Mas gwapo siya. Tama? No, opo, alam ko na po yun. No? Ah, ah, pero okay lang po yun. No? Kasi mas cute naman daw ako. Hindi, joke lang. Okay. Sa kanya na yung dating, pero sa akin yung datong. Ah. Parang kanta yun, no? Alright. So ito po yung team natin. Na-experience po nila ano, yung mga kababaihan, mga nakadress. Yung mga nakakalalakihan, mga naka-coat and tie. Di ba? Ang gagwapo at ang gaganda. Tama? So ito naman po yung mga naging car achievers po sa team natin. Okay, sa team namin. So marami na pong naging Millionaires Club. Ako po under po na organization ko, halos nasa 10 na po yung naging MC. Okay? So alam niyo po, para sa akin, ang success, no, ng isang tao, hindi po yung mga nakita nyo na yan. Hindi po yung mga nakita nyo na mga sasakyan, travel, hindi po yun. Para sa akin po, ang success is yung may mga tao na naging successful din at natulungan mo. Na umasenso, na makuha yung mga pangarap nila, kumita ng malaki, mabago yung mindset, di ba? So para sa akin, yun po yung success. Tama? Yung may mga tao na magsasabi sa iyo, thank you. Tama po ba? Kaya ikaw, kung ginagawa mo itong opportunity na to, gawin mo na to ng seryoso. No? Ibigay mo na yung best mo, maging disiplinado ka. Makinig ka dun sa coach mo, sa nag-guide sa'yo kasi siya yung magiging tour guide mo. Parang umakyat tayo sa bundok. Kung ikaw ay mag-hiking, di ba may tour guide? Nung umakyat kami ng ah, Mount Ulap, mayroon kaming tour guide. Kasama ko yung tour guide. At siya yung tinatanong ko kung saan yung trail. Saan papunta sa summit. Di ba ganun din po sa success. May taong mag-guide sa'yo. At yung tao na yun, walang iba kundi yung taong nag-imbita sa'yo o yung taong laging nagpa-follow up sa'yo, nangungamusta sa'yo. Yan yung tao na makakasama mo hanggang sa tuktok ng tagumpay mo. Kaya dapat pasalamatan mo, ngayon pa lang yung taong nag-imbita sa'yo. Tama? Sabihin mo, up, thank you. Dahil dinala mo ko sa opportunity na ito. Dahil pinakita mo sa akin yung opportunity na kung saan pwede kong makuha yung mga goals at dreams ko para sa pamilya ko. So with that, thank you so much po sa inyo lahat and to God be all the glory. Okay? Thank God. So balik ko na po sa ating host. Ayan.